chapter 13, verses 22 to 30. Right. So Luke 13, verses 22 to 30. Church, hear the word of the Lord. He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. And someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, open to us, then he will answer you, I do not know where you come from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil. In that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves cast out. And people will come from east and west and from north and south and recline at table in the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayon po sa isang expert na poll company or survey company, kilala po sila na Gallup. If you're familiar with Gallup. So sa Amerika, meron po silang survey patungkol sa church attendance. State of the church attendance, parang ganyan. So, syempre last year, so recently po iyon, in this year, inire-report po nila, 2024, pero yung stretch po is from 2023 na year, no? Yung year pong iyon. Sabi sa Gallup survey, 20% of Americans attend church every week. Ito po ay sa populasyon ng Amerika. Okay, 20% daw po ay uma-attend ng church. Right? So relatively, it's not much, right? Konti po. Sabihin natin, hindi lahat Kristiyano. Pero in practice, ganito lang po yung percentage. Also, 41% of Americans are in monthly church attendance or more. How do we understand this? Monthly. All right. So 41% ng Americans at least ay nakaka-attend. All right. Kasi isa weekly, ito naman monthly. All right, correct. Also, for 57% of Americans are seldom, never in religious service attendance. Ito, malaki po ito. So 57% ng Americans daw po ay hindi nakaka-attend ng religious service attendance. Okay? Regular church attendance has steadily declined. Hindi ko na po sinama yung picture nung chart, pero you can see the decline. Regular church attendance has steadily declined since the turn of the century. Actually, 21st century. Ayon po sa Gallup and Pew Research Center. Yun po yung pinakapunto nun eh. Nagde-decline po. Bagamat yun yung numbers, pero since the turn of the century, bumababa po yung church attendance. Kung iisipin natin ito, katulad ng naging katanungan sa teksto, Lord, will those who are saved be few? Pwede maging katanungan din natin ito doon sa statistics na yun eh.
Does it mean, Lord, will those who are saved be few? Konti lang ba talaga ang maliligtas? Kaya pinamagatan natin ang sermong ito base sa ating teksto na the kingdom's narrow door. The kingdom's narrow door. Of course, in that question, Jesus answered what is more necessary. Mas pinaliwanag niya ito at kung ano yung dapat nating bigyang pansin. Ang sentral na mensahe nito ay seeking to be saved demands faithful effort more than casual interest, for narrow is the door of the kingdom of God. Ulitin ko po. Seeking to be saved demands faithful effort more than casual interest, for narrow is the door of the kingdom of God. Medyo baka biglang mag-contest po tayo dahil are you saying na hindi sapat yung ginawa ni Jesucristo para ikaw ay mapunta sa kingdom of God and you need effort? Works, kumbaga? That's not the point. It's not about nakadepende sa'yo. Pero in another sense, ang punto po nito, hindi pwede na parang walk in the park ang Christianity. Because narrow is the door of the kingdom of God. Akala mo, madali lang makapasok sa kingdom of God in a way na wala ka ng effort na gagawin. Yung mga mismong salita po dito, for example, yung effort, kinuha ko po yan kay Ian Howard Marshall sa kanyang comments of verse 24. He said here, Luke stresses that moral effort is necessary in order to enter the kingdom of God. It is like a noble effort, pero ako ang ginawa ko po, faithful effort. So, if you saw yung word na effort, ginamit ko po yung idea na nanggaling po dito sa sinabi ni Ian Howard Marshall. At sinabi naman din ni Fred Craddock, in verse 23, mapapansin po niyo doon yung casual interest. Ginamit ko rin po ito. I like the idea, sabi niya dito, the invitation is open. Everyone is invited to enter the kingdom of God, but the way into the kingdom is narrow and demands more than casual interest. Hindi yung parang, basta gusto kong makapasok sa kaharian ng Diyos. You're just interested casually. But you are never pursuing to really enter the kingdom of God. Yung tipong basta kasama lang ako dito, basta gawin ko lang to. Pero you're not really intending, striving to enter the narrow door of God's kingdom. That's what we can see here. Sa Tagalog, nung atin pong central message, ito po yung sinasabi, ang paghahangad na maligtas ay nangangailangan ng tapat na pagsisikap ng higit sa kaswal na interes dahil makitid ang pintuan ng kaharian ng Diyos. Tatlong katotohanan ang tinuturo nito sa teksto. First is, in verses 22 to 24, I called it, strive to narrow yourself as a disciple. Strive to narrow yourself as a disciple. What I tried to do here is, since narrow yung door ng kingdom, it means ang buhay mo ay dapat maging narrow as a disciple. That's why you have to narrow yourself. The picture here also is that Jesus is like on his way to Jerusalem, is fixed towards the cross, is stripping everything for the sake of the glorious plan of God. That's why I tried to, that's what we can also see here, is talagang inarrow natin yung buhay natin bilang disipulo. In verses 25 to 27, I called it, make sure the Lord knows you well.
Make sure na talagang kilala po talaga ikaw ng Panginoon mo. Baka in the end, you will be surprised, di kita kilala. Pero Lord, ito yung hindi mo alam na ganito. No, I never know you. At sinabi pa, you workers of, workers of evil. That's why make sure the Lord knows you well. You have a relationship. In other words. And third, in verses 28 to 30, manage your kingdom expectations. Ito po yung isa ring term na manage your expectation. Na pag pumunta ka sa ganitong, for example, we will go to a retreat. Pero ito lang yung place na pupuntahan natin, manage your expectation. Huwag ka ma-expect na naka-aircon doon or it's just a camp. Magte-tent tayo or what, nature. Don't expect na may Wi-Fi, alright, for example. Manage your kingdom expectations that in the end, you know what you will face. As you, at least, parang in the eschatological period na, kumbaga sa dulo, ito na yung panahon na haharapin mo ang Diyos. And don't be surprised kung ano yung mangyayari. Because you know yourself kung talagang ikaw ay disipulo ni Jesus. Alright. Sige po, ito po ang ating mga makikita dito. So magsimula po tayo sa una. Strive to narrow yourself as a disciple. Maituturing na ito ay panibagong seksyon sa salaysay ni Lucas hanggang sa dulo ng chapter 14 kung saan may klarong pagbabagong mapapansin tema pagdating sa chapter 15. We are in verses 22, yes, and hanggang 30 yung text po natin. Right from here, mapapansin po natin na si Jesus ay wala na sa synagogue because he went on his way through towns and villages that doon naman po siya nagturo papunta sa Jerusalem. Along the way, may mga series of encounters si Jesus, pero ang salaysay ni Lucas dito ay iisa. Mapapansin po natin na binibigyang tema ni Lucas dito yung kahalagahan ng pagiging disipulo tungo sa kaharian ng Diyos. The way of the kingdom lumalabas. At sabi nga po, mapapansin natin pagdating sa verse chapter 15, nagkaroon ng ibang, kumbaga, tema dito si Lucas. Kaya yung stretch po ng ating seksyon, simula po sa ating teksto, ay may bago pong tema si Lucas dito. Ang seksyong ito, simula dito sa ating teksto, ay patuloy na pagtungo ni Jesus sa Jerusalem, ay sa patuloy na pagtungo ni Jesus sa Jerusalem, ay patungkol sa kalikasan ng pamumuhay bilang disipulo tungo sa kaharian ng Diyos. Just what I have said. Sabi ni Howard Marshall. Now, saad po ni Lucas sa verse 22 hanggang, sabihin natin, first part of verse 23, it says, he went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. And someone said to him, Lord, will those who were saved be few? Yun po Sa patuloy na pagtungo ni Jesus sa Jerusalem, pagkatapos sa synagogue, kaya natapos po siya sa synagogue, now on his way to Jerusalem, sinabi po dito, siya naman ay nagturo sa bawat bayan at nasyon na sa kanyang dinaraanan. Doon po siya nagturo. Isang tao mula roon, masasabi natin na hindi mga disciples na nagtanong nito. It's like someone in the area asked Jesus. Tinanong po siya patungkol sa dami ng mga maliligtas. Right? Para sa mga Hudyo, we have to understand the context. In their time, ang mga Hudyo,
Iba-iba yung paniniwala dito kung ilan yung maliligtas. Meron pong grupo na tinatawag ng mga Jews called Essenes. Right? Grupo yun ng mga scribes, Pharisees. I think Zealots din po. Sadducees. Yeah, Zealots. Pharisees, Sadducees, and Zealots na nabuo yun prior yung period ng pagdating ni Jesus. The Maccabees. Nabuo po yun at sila yung tinatawag na Essenes. Ang paniniwala ng mga Essenes, ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas. The Essenes. The Pharisees, the Jews, the Zealots, naniniwala silang sila lang ang maliligtas. Yung tinatawag na mainstream Jews, mainstream na mga Hudyo, at large, naniniwala sila na halos lahat daw ng Israel ay maliligtas sa darating na panahon. All Jews will be saved. Sabihin natin, the biological Jews, they believe. Marami ring mga Hudyo ang naniniwalang kaunti lang ang maliligtas in the scope of the whole world. Dahil naniniwala sila yung mga Gentiles hindi maliligtas. Ang maliligtas lang ay mga Jews. In the context of the time of Jesus here in the text, maaaring ito po yung kaunawaan nung nagtatanta. Nating tignan din dito, no? Ang katanungang ito ayon sa pagkapwesto nito sa parte ng salaysay ng mga taong maliligtas, hindi base sa Israel. Base sa pagkamatay ni Jesus sa krus bilang Mesiyas. If you don't get it, what I'm trying to say here is, ang basihan ng maraming maliligtas ay kung pagkatapos mo bang mamatay Jesus sa krus, marami bang maliligtas o konti lang ang maliligtas. Ang trato dito, at least sa sulat sa salaysay ni Lucas. Lalong-lalo na si Jesus ay patungo ng Jerusalem. Ang sagot sa katanungang ito ay mahalaga nating maunawaan bilang tagasunod ni Jesus. Bilang mga disipulo. We have to understand clearly kung gaano nga ba karami ang maliligtas. Mahalaga po ito. Tinuon ni Jesus sa mas kailangan nating bigyang pansin ang kanyang naging sagot dito. Tingnan natin yung sagot ni Jesus. Continuing from the second part of verse 23 to 24, it says, "And he said to them, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able." Sinasabing kinakailangan na magsikap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga gustong maligtas dahil ang pintuan nito ay makipot. Ang imaheng pinapakita nito ay ang pangangailangan ng disiplinang pamumuhay at hindi carefree na pamumuhay. Sabi po ni Fred Craddock. Ibig pong sabihin, ang pinapahiwatig po ng strive to enter, literally, yun po yung original, ay yung sa original word, ang meaning po talaga ay to strive, magsikap. Ang larawan nito ay yung meron kang disiplina sa pamumuhay bilang disipulo. Hindi yung carefree nga na tinatawag, yung parang happy-go-lucky na tinatawag. Yung parang ang journey ng Christianity ay, it's just a walk in the park. Parang ka naglalakad lang sa luneta, sinasabi. That's not actually yung second picture na carefree. That's not the picture of being part of the kingdom of God. Tulad nga po ng ito, no, paboritong sinasabi ng dati naming pastor, kaibigan naming pastor naman. Pero tuwing magpipreach siya, hindi nawawala yung term na ito. Tayo ay safe, seated, hindi nyo alam safe, seated, and satisfied lang lagi. Lagi niyang sinasabi yun.
safe, seated, and satisfied. Sa makatuwid, ito po ang masasabi natin. Sa makatuwid, masasabi natin na ang mga disipulong nagpupursiging mamuhay ng wasto, tapat, at disiplinado sa Diyos, ay ang sasaktong makakapasok sa makitid na pintuan ng kaharian. Kaya ako, what I want to call this kind of life is narrow life. Narrow life. Ito ay ang pamumuhay na angkop na makakapasok sa makitid na pintuan ng kaharian ng Diyos. Kaya kung isipin natin, tayo ba ay ganitong klaseng mga disipulo? Ito po ang katanungan natin dito. Kung nagnanais kang maligtas, right? Marahil ang iba po sa atin ay gusto ko lang maligtas. Pero if you really seek to be saved, masasabi mo ba na ang iyong buhay ay angkop na makakapasok sa makitid na pintuan ng kaharian ng Diyos? Right? Yes, it's true. We want Jesus to be our Savior, but not Lord. Sabi nga, if you want to have Jesus, you have to treat Him as your Lord. Actually, sabi first, as Lord and Savior. Hindi pwede na gusto mo lang iligtas ka ng Panginoon, and that in the end, no matter what will happen, whatever I will do in this life, I'm saved. But you do not care at all, basta hindi na kita susundin. Gusto ko lang i-save mo ako. Kaya masasabi mo ba, kung gusto mo talagang maligtas, bilang disipulo, masasabi mo ba na ang iyong buhay ay angkop na makakapasok sa makitid na pintuan ng kaharian ng Diyos? The truth is, narrow is the door of the kingdom. You cannot do anything about it. That's why the calling is, strive to enter through that narrow door. Wala nga rin pong ibang pintuan eh. Isa lang ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang kaunawaan ng mundong ito, hindi maraming pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Maraming daan. Pero isa lang ang daan. Of course, that is through Jesus Christ. But the door to the kingdom is narrow. That's the revelation here in the text and of Jesus Christ. We can never do about it. That's why the call is strive to enter to that door. So first, strive to narrow yourself as a disciple. And second, verse 25 to 27, make sure the Lord knows you well. Sumunod na pinahayag ni Jesus ang pangalawang katotohanan patungkol dito. Sabing sunod sa verses 25 to 27, when once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door saying, Lord, open to us, then he will answer you, I do not know where you come from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil. I am supposing that's the tone of the one speaking here. Bukod sa makitid, ito po ang kailangan nating maunawaan dito. Bukod sa makitid yung pintuan ng kaharian ng Diyos, ang pintuan ring ito ay hindi nakabukas sa lahat ng pagkakataon. It is not open all the time. Time will come, it will be shut. May isasara po ito ng Master. Darating ang panahon na isasara rin ng Panginoon ang pintuang ito. Ang sino mang gusto pang pumasok, gusto nyo pang pumasok?
it's like you are forced to knock. Kasi nasarahan ka na eh. At kailangan mong magpakilala. Now, kung ikaw ay magpapakilala, at sa iyong pagpapakilala, masusubok kung ikaw ay talagang kilala ng Panginoon. Yes, wala ka nang magagawa, but you're trying to still enter. You knock, "Sir, I'm this person. I do not know you." Sarado na yung pintuan at masusubok kung ikaw ay kilala ng Panginoon. Sa paanong paraan ka niya makikilala? Paano ka makikilala ng Diyos? Dahil ba ikaw ay nakabilang minsan sa pagsasalo ng kanyang pagtitipon? Sinasabi dito, we ate. Actually, table fellowship yung picture po nito. Intimate. Sinasabi dito, we ate and drank with you in your presence. And you taught in our streets. So, by implication, ibig sabihin, dahil ba ikaw ay nakabilang minsan sa pagsasalo ng kanyang pagtitipon at masasabi mong ikaw ay kilala dapat ni Jesus? Nakadalo ka lang sa pagsasalo ng pagtitipon? O kaya dahil ba ikaw ay nakatanggap ng kanyang turo sa publiko? You taught in our streets. Therefore, you should know me. Yun ba yung magiging dahilan para ikaw ay makilala ni Jesus? At kung may kumpiyansa ka na kilala ka ni Jesus dahil nakadalo ka sa public teaching ni Jesus? Kung gayon, ang sagot na matatanggap mo sa Panginoon, kahit nakasama ka sa pagtitipon ko, o kaya'y nakatanggap ka ng turo ko, hindi naman talaga tayo personal na magkakilala. Ang tanging pagkakilanlan ko sa iyo ay ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Yung sinasabi po dito. Trying to have it in our own. Hindi kita kilala at sinabi pa niya, lumayo ka sa akin. O hindi niya sinabing bahala ka dyan. Ayaw niya mismo kahit dun sa pintuan at nandoon sa area na yun. Lumayo ka sa akin. Marahil, iniisip mo na ikaw ay tunay na ligtas. Pero alam mo na ang iyong pamumuhay ay hindi ka aya-aya na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig kong sabihin, iniisip mo na all along, alam kong ligtas ako eh. Pero in all honesty, alam mo rin sa sarili mo na ikaw ay hindi tatanggapin ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Ito na ang panahon na magkaroon ka ng tunay na relasyon kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. That's the message here. It's no longer about how we are simply religiously doing things in the Lord as if He knows you by those works. But do you really have an established relationship with Jesus intimately? Growing relationship. Ito na ang panahon. Ito na po ang panahon. May urgency po dito. Time will come, the door will be shut. And you will be forced to knock and you know, hindi ka kilala ng Panginoon. Marahil din ay sasabihin mo, alam niyo po ito, yung tinatawag na OSAS. Once saved, always saved. Hindi, once saved, always saved. I don't care what you say. Basta ako, alam kong ligtas ako. Ang isang ligtas ay ligtas habang buhay. And you know what? This is actually true. Pero, ito po ang katanungan natin dito. Okay, you say you're saved
And you should be saved always. Pero kung titignan mo ang iyong pamumuhay, talaga bang ikaw ay ligtas? Can you really say you are saved? If you're claiming you're saved. Ikaw ba ay may tunay na relasyon kay Jesus? At katulad ni Jesus, katulad niyang namumuhay ng angkop sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang krus. If you're saying you're saved, your life should be one with Christ. Ano yung buhay na yun? Katulad ni Jesus na nagsisikap tungo sa Panginoon through the cross. Kaya yun yung picture ng narrow life eh. Ang picture ng journey ni Jesus towards the cross ay talagang yung cross lang ang kanyang gustong patunguhan. Nahuhubog ka ba ng krus ni Jesus towards the kingdom of God? May tunay na relasyon at katulad ni Jesus na namumuhay ng angkop sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Kaya masasabi rin natin na truly saved, always saved. Ang totoong ligtas ay laging ligtas. Ang issue po dito, hindi yung sinasabi lang nating save by term, as a term. Ang issue po dito, talaga bang ligtas tayo? Because ang totoong ligtas ay talagang ligtas. That's why the message is, siguraduhin mong ikaw ay ligtas dahil ikaw ay may relasyon kay Jesus na nagpapaasakop ka sa kanyang paghahari. Yun ang tunay na kaligtasan. Siguradong kaligtasan. May relasyon kay Jesus at nagpapasakop ka sa kanyang paghahari. So una, strive to narrow yourself. Second, make sure the Lord knows you well. And lastly, manage your kingdom expectations. Manage your kingdom expectations. At sa huling parte, dagdag pa ni Jesus. There's more. In verse 28 to 30, in that place, there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves cast out. And people will come from east and west, from north and south, and recline at the table in the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and first who will be last. Ito po dito po talagang pinahayag ni Jesus yung realidad ng kaharian ng Diyos sa dulo. Ganap na pinahayag ni Jesus dito ang tunay na kahihinatnan ng mga hindi iligtas. This is so terrifying. Sila ay hindi lang basta itatakwil ng Panginoon at maiiwang nasa pintuan lamang. Kasi sumunod nga po, in that place, biglang sinabi, ang pagsabi ng Panginoon na lumayo kayo sa Kanya, of course, the Master here, yung picture nito, of course, si Jesus din, ay masasabing paglayo sa Kanyang presensya. Depart from me. What I can say is, it's like departing from His presence tungo sa dapat nilang paglagyan. May kalalagyan ang mga taong hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. At sa lugar na iyon, sabi nga po, sila ay iiyak, weeping. At yung isa po ay gnashing, Iiyak o magtatangis o magngangalit ang kanilang mga ngipin na larawan ng pagkagalit sa Diyos. Naranasan ko po yung gnashing of teeth. Pag may nag-overtake sa akin, nainis ako. That's gnashing of teeth. Or, nagalit ako, gumaganon yung ngipin ko. Pero yung galit po nila dito ay reaksyon sa kapahayagan ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, namumuhay sila sa depraved heart pa rin po nila. Yung puso nila ay galit pa rin talaga sa Diyos. Ito ang kanilang magiging reaksyon sa kapahayagan ng kaharian ng Diyos kung saan
nananahan ang lahat ng pamilya ng Diyos habang sila naman ay nananahan sa lugar ng kahirapan. Nakikita nila yung feast na yun while they are in that place. Galit po talaga ang lumalabas sa kanila habang naghihirap sila, weeping in tears. Sabi po dito, si Abraham, Isaac, kaya mula po sa ating mga ninuno in the past, lumalabas makakasama po natin sila. At tayo naman and yung mga susunod pa sa atin in this feast. North, south, west, east. Ibang parte ng mundo ay magkakasalo-salo sa handaan ng kaharian ng Diyos sa hinaharap. Ang hindi inaasahan na kabilang sa salo-salong iyon na labas sa karaniwang gawain ng mga Hudyo ay makakasalo sa handaang iyon. Ang hirap ng dinescribe ko dito, the way I described it, pero ito po yung mga Gentiles. Kasi yung mga Hudyo, iniisip nila sila yung kabilang sa Kingdom of God. All of a sudden, kahit hindi sila yung mga Gentile na hindi namumuhay sa Mosaic law, ay mapapabilang sa Kingdom of God. Kaya nga po yung mga Judaizers, let's say sa Galatians, requiring them, hindi pwede na basta naniwala lang kayo kay Yesu Kristo, ligtas na rin kayo, kabilang kayo sa pamilya ng Panginoon, magpa-circumcise din kayo. They will be surprised na hindi dumaan sa ganito yung mga Gentiles, pero sila ay parte ng Kingdom of God. They will be humbled. Masusurpresa po yung mga Hudyo. Kaya ang mga ito, na tila sila ay huli sa pabor ng Diyos bilang mga hintil, ay mauuna. Kala nila sila na yung nauna, pero mas mauuna pa sa kanila yung mga walang kamalay-malay because all of a sudden, by the grace of God, they are now in faith in Jesus Christ, sila pa yung mapapabilang. Kaya ang mga ito, na tila sila ang huli sa pabor ng Diyos bilang mga hintil ay mauuna, at ang mga nagmamalaking sila ay ligtas dahil sila ay mga Hudyo o tila mga Kristiyano sa forma ay mahuhuli. Yung iba po parang nagpapaka-Christian po talaga in form, pero later on sila pala yung mahuhuli. Ang mga umaasa na tila sila ay ligtas ay mahuhuli tungo sa karapat-dapat nilang kalagyan. Kaya ang katanungan po natin dito, ano ang inaasahan mong mangyayari sa dulo ng iyong buhay? Do you have that kind of confidence that you can 100% say na ikaw ay mapapabilang sa feast na ito? Do you have that confidence na alam mo yung mangyayari sa dulo ng buhay mo? Seryosong tanong po ito. Sa kasalukuyan, pinapansin mo ba ang tawag ng kaharian ng Diyos at ang realidad ng magiging hatol nito sa hinaharap? Pinapansin mo ba yung realidad nito? Pinapansin mo ba, yes, una, yung tawag sa iyo ng Diyos to strive to enter to the narrow gate. And at the same time, sineseryoso mo ba yung realidad na mangyayari sa iyo sa hinaharap? If you ignore this. Kaya isipin natin ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito. Seeking to be saved demands faithful effort more than casual interest, for narrow is the door of the kingdom of God. Tatlong katotohanan ang tinuro nito sa teksto. Una, in verses 22 to 24, strive to narrow yourself as a disciple. Second, in verses 25 to 27, make sure the Lord knows you well. And lastly, verses 28 to 30, manage your kingdom expectations. But this is what we can say here. Mga minamahal, binigyan pa rin tayo ng pag-asa ni Jesus.
nang sabihin niya, some are last, who will be first? Sa pagkakaakala po natin na tayo ay wala na, napag-iwanan tayo, no. You still have the chance to be first. Marahil iniisip mo na ikaw ay may hindi magandang nakalipas. Iniisip mo na ikaw ay may nagawang tila hindi na kayang patawarin at ayusin ng Diyos. Marahil iniisip mo na ang simbahan ay walang lugar para sa iyo. Ang katotohanan ay may lugar si Jesus para sa iyo. Kahit tila huli na ang lahat, ikaw ay iniimbitahan ni Jesus na pumasok sa kaharian ng Diyos at mapabilang sa salu-salong inihanda niya kasama ang buo niyang pamilya. Kahit tila ikaw ay huli na sa buhay, sa pamamagitan ni Jesus, hindi pa huli ang lahat. At ikaw ay mauuna pa sa mga akala nila ay una sila sa iyo. Ngunit, alalahanin din natin na may babala pa rin si Jesus. Na sinabi niya, some are first, who will be last. Kaya, magpursigi kang makapasok sa makitid na pintuan ng kaharian ng Diyos. Ito lamang ang nag-iisa at tanging pintuan tungo sa ganap na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong tawag sa amin sa umagang ito, sa inyong salita. Wala pong disipulo na magiging kampante lang na tila sa dulo magiging maayos ang lahat. Kung ang disipulong ito ay magpapabaya lang sa kasalukuyan hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Walang disipulo ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi niya seseryosohin ang tawag na pumasok sa makitid na pintuan ng kaharian ninyo, O Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat, O Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, pwede kami ang mauna. Ano man ang mangyari, O Diyos, alam namin na sa pamamagitan ni Jesus, kami ay sa pamamagitan ng amin din pong patuloy na pagtitiwala kay Jesus. Makakaasa kami, O Diyos, na mapapabilang kami sa salo-salong iyon kasama ang iyong buong pamilya. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na sayangin namin ang tawag na ito. Hayaan ninyo, O Diyos, na kami ay tunay na malayang tumugon dito. Iayos ang aming buhay. Magpasakop sa inyo. Tanggapin ka, Hesukristo, bilang Diyos at Panginoon. Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Inihiling namin ito, O Diyos, sa inyong awa, sa inyong pagmamahal. At turuan niyo po kami na maging tapat sa inyo. Salamat, O Diyos, tinitiwala namin, tinatalaga namin sa inyo ang lahat ng iyong mas kayang gawin. Higit sa salitang naihayag ninuman sa oras na ito. Salamat, O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.